kahit magdindil pa kami ng asin, di ko talaga kaya iwan ang mga anak ko. Ito yung salita na na-guilty talaga ako, day. Kasi noon, nung nagpaplano pa lang ako mag-abroad, halos lahat na ata ng mga kakilala ko, naaya ko na para lang may kasama ako sa pag-a-apply. Last time na yung niyaya ko, ito ang sinabi niya. So napaisip ako ng bonggang-bongga, day. May point siya. Ganto na ganto kasi yung mama ko. Kaya bilib din ako sa mga taong tulad nito. Pero ayun na nga, naranasan ko na yung hirap eh. Kasi si mama ganto na ganto talaga noon. Nagtatrabaho siya. After 3 months, uuwi na agad. Syempre ako naman, tuwang-tuwa ako noon. Pero sabi ko sa sarili ko, ibahin ko naman yung takbo ng buhay namin. Hirap eh. Ito pala yung tinatawag nila na sakripisyo talaga. Kaya kahit maliit pa ang anak ko noon, itong bugoy ko na to, nag-apply ako. 6 months pa lang siya, day. Iisa lang naman yung gusto ko eh. Na sana, hindi nila maranasan ang hirap na dinanas ko noon. Kaya kahit nakaramdam ako ng guilt sa puso ko, I'm praying na sana balang araw maunawaan din nila ako. Ang gusto ko lang naman magkaroon ng sariling bahay. Pag-aral ko sila. Masaya na ako nun. Kaya saludo ako sa mga OFW. Napakatapang nyo. Alam ko yung iba nagtatapang-tapangan na lang. Tulad ko, no choice eh. Mahirap lang tayo. Sana sa mga anak na OFW, suklian nyo ang sakripisyo ng mga magulang nyo. Walang ibang hangad, okay ang kalagayan nyo in the future.